Mga brosis, meron lang akong sikretong ibubunyag na matagal ko na ring sinasabi, pero sa kasamaang palad ay lingid pa rin sa kaalaman ng nakararami, ng mass consciousness o ng mga masa or ng taong bayan. Karamihan sa taong bayan, sa mga kababayan natin, ang alam nila, ang nagpapatakbo ng gobyerno ng bansa natin ay ang mga politiko, ang mga taong ito. Yan ang akala nila na siyang in charge or responsible sa kinabukasan ng ating bayan. Pero ito isang malaking misconception dahil hindi sila ang utak, ulo, or punot dulo na nagpapatakbo ng ating bayan. Mukhang sila ang nagpapatakbo sa ating bayan kasi ito yung perceived. Okay? Ito yung nakikita ng madla. This is the surface level. Kumbaga, ito yung lantad na kaalaman. Pero merong mga kaalaman or katotohanan na hindi lantad or tago. Ang katotohanan, hindi ang mga politiko ang nagpapatakbo sa bayan. Ang tunay na nagpapatakbo sa bayan ay yung mga taong hindi lantad. Ito yung mga taong tago. Ito yung mga tao na merong mga pasikretong impluensya doon sa lantad na namumuno sa atin. Marami ang naniniwala na ang presidente, ang senador, ang vice president, ang mga kongresista ang dapat sisihin sa mga nagaganap na korupsyon sa bayan. Pero tignan natin kung paano gumagana ang sistema. Itong mga taong nasa likod ko ay kilalang mga oligarko or oligarkiya, oligarchs sa salitang Ingles. Ang mga oligarko ay kilalang mga maimpluwensya at makapangyarihan, pinakamayayaman or super rich na tao. Hindi lamang sa Pilipinas, meron din silang bersyon sa iba't ibang bansa. Sa Amerika, meron din silang sariling oligarko doon. Meron din silang grupo ng mga oligarko. At dito sa bansa natin, itong ilan sa mga oligarko na nasa likod natin, sila yung may mga malalaking korporasyon, negosyo, impluwensya sa politika sa Pilipinas. At bakit ko nasabi na sila ang tunay na nagpapatakbo sa Pilipinas? Sila ang tunay na nasusunod or may control sa Pilipinas. At dahil yan din sa konstitusyon ng Pilipinas, dahil ang sistema ng Pilipinas ay nakadisenyo kung saan ang pwede lang tumakbo ay yung mga pinipili ng mga oligarko. Lilinawin ko, ang pwede lang tumakbo ng mga politiko ay yung mga napili ng mga oligarko. Maraming mga Pilipino ang iniisip na ang politika sa Pilipinas ay pinipili ng taong bayan. Yes, may katotohanan. Tayo ang pumipili kung sino ang upo sa pwesto. Tayo ang pumipili kung sino ang mananalo na politiko. Pero hindi ang taong bayan ang pumipili kung sino ang pwedeng tumakbo. Kung sino lang ang pwedeng nating iboto. Nakukuha ninyo yung lohika? Tayo ang magluluklo kung sino ang uupo base dun sa pagpipilian na kung sino yung pwedeng tumakbo. Ang problema, hindi tayo ang mamimili kung sino ang pwedeng tumakbo. Kung ganon, kung hindi ang taong bayan ang mamimili kung sino ang tatakbo, sino ang namimili kung sino yung mga kandidato na pwedeng tumakbo? Lumalabas, sila, mga oligarko, ang namimili kung sino lang ang pwedeng tumakbo. At paano nangyayari yon? Paano namimili ang mga oligarko? Namimili ang mga oligarko sa pamamagitan ng campaign funds. Sa Pilipinas, hindi ka pwedeng tumakbo ng national government or national position kung wala kang bilyon na pondo. Bakit? Dahil makinarya. Marami kang pagkagastusan. Lilibot ka sa Pilipinas, magbabayad ka ng TV ads, magbabayad ka ng mga tao, magbabayad ka, yung iba ginagawa, nagba-vote buying pa. Alam naman nating illegal yon, pero hindi natin maiwasan. Merong lumalabag dyan sa mga patakaran na yan ng COMELEC. So, yung pondo, yung pera na yan, yung bilyon-bilyon na yan, ay hindi kakayanin ng isang politiko lang. Hindi kaya ng politiko i-produce yung ganyang kalaking pera. Kaya ang ending, laging
palaging ang mga politiko ay nagkakaroon ng ugnayan or sabwatan sa mga oligarko. Dahil ang mga oligarko ang nagpopondo sa mga politiko na tatakbo. Kung ako ang isang oligarko at gusto ko ng kontrol sa gobyerno, ang gagawin ko ay sponsoran ko lang yung mga kandidato na gusto ko. Yung mga kandidato na sa tingin ko ay malaki ang tsansa na manalo. Sa yaman ng mga oligarko, ng mga kapitalista, ng mga banker, kaya nilang bumili ng mga politiko. Kaya nilang sponsoran ang mga politiko. Kaya kahit sino mang uupo sa pwesto, in the end, magiging puppet nila, magiging galamay nila. Kaya ang ending, mga kaibigan, ang bansa natin ay hindi pinapatakbo ng mga taong niluklok natin, kundi pinapatakbo din ng mga taong kumukontrol doon sa mga taong niluklok natin. Now, anong solusyon? Baguhin ang sistema. Dahil ang sistema is corrupt. Ang sistema ay na-infiltrate na ng mga oligarko para paunlarin ang kanilang yaman, ang kanilang mga negosyo. Kaya huwag ka magtaka kung bakit ang mga basic necessity ng mga Pilipino tulad ng tubig, internet, kuryente ay talagang nagpapahirap sa mga Pilipino. Mahal, kumbaga, para sa isang bagay na basic. Sa ibang bansa, actually, yung mga libre yung mga basic necessity. As in, halos wala ka nang gagastusin. Halos, yung iba naman, sobrang mura talaga. Pero sa Pilipinas, napakamahal ng mga basic necessity or commodities tulad ng tubig, internet, at kuryente. And dahil, alam mo kung bakit mahal yan, bakit ganyang kataas yan? Dahil sa mga oligarko. Sino ba may-ari nung mga kumpanya na yan? Sino may-ari ng mga kumpanya ng tubig, kumpanya ng internet, at kumpanya ng kuryente sa Pilipinas? Sila rin, mga oligarko din. Sila din ang may hawak. Kaya, laging pabor sa kanila. Nagbabayad sila ng mga politiko para magpasa ng batas na maging pabor yung mga batas na yon sa mga negosyo nila. Sa ganung paraan ay nagagatasan nila tayo. Sa ganung paraan ay ninanakawan nila tayo. Sa ganung paraan ay kinukontrol nila tayo. Dihadong-dihado ang mga Pilipino sa ganitong klaseng sistema. Ang mga oligarko ay mga parasitiko na unti-unting umuubos sa buhay, oras, energy, at kalusugan ng bawat mamamayan. Kaya kung may katanungan ka, comment down below. Follow us. Link in my bio.